Hi everyone! Nag-crave nga ako ngayon sa banana Q kaya tara, merienda naman ang lutuin natin. Mga bumili sa labas ay magluto na lang tayo para mas mura at para mas madami ang makakakain. Pero bago nga yan, samahan niyo muna ako magluto ng almusal ko kasi tanghali na ako nagising. And as usual, kapag huli ka nagising, wala ka ng ulam. Kaya ayan, nagluto na lang ako ng itlog at dinamihan ko ng sibuyas kasi favorite ko yan. Hinalo ko na din pala yung sibuyas dyan sa itlog para hindi siya gaanong luto. Prefer ko kasi yan yung medyo hilaw pa yung sibuyas kesa dun sa niluluto. Ganyan lang din, ay ihulog na natin yan dito sa mantika. Ganto din ba kayo kapag nauubusan kayo ng ulam or kapag ayaw nyo ng ulam, magpiprito kayo ng itlog? Ito kasi yung pinakamadaling lutuin na pwedeng ulamin. Timplan na lang din pala ako ng gatas para naman masaya. Nagsasangag pa nga sana ako ng kanin kaso nga lang itinamad na ako at nagugutom na din naman ako. Heto naman nga kinahaponan nang gagawa na ako ng merienda. Kita ko nga lang tong Sabadon sa tindahan ni Lola kaya naisipan kong gumawa ng banana Q. Medyo matagal-tagal na rin kasi nung huli akong kumain nun. Puro mga maruya or turon, mga ganon. At ang rason nga kung bakit bihira ako magluto ng banana Q kasi hindi ko alam kung paano magtunaw ng asukal or kung paano siya padikitin dun sa mga saging. Pero kahit hindi ko nga alam kung paano, tinry ko pa din. Ayan, binalatan ko lang pala yan dyan lahat. At ito na pala lahat nung natapos ko na balatan. Yung ba guys, na yung mga pinagbalatan ng sabay, meron akong masarap na recipe para dyan. Oo, totoo yun. Kaya sabihin nyo sa akin kapag gusto nyo at i-share ko sa inyo. Ito naman pala, tinry ko naman pala prituhin tong mga rice noodles. Hindi kasi masarap kapag yung lalagyan na sauce na sobrang anghang. Masarap lang siya tingnan pero hindi talaga siya masarap. Kaya naman tinry namin siyang prituhin kung pwede ba at ayan. Magiging ganyan talaga yun kasi nga gawa sa rice. Kaya parang naging chicharon siya, ganun. Pero kailangan ngayon napakainit na mantika at lubog sa mantika. Kapag kasi hindi masyadong mainit yung mantika, mag-absorb lang yun dun sa rice noodles. Pinito ko na din pala yan lahat kasi sayang naman. Ay, nagtira lang pala ako ng konti. Pero hindi ko naman na yun pinakita sa inyo lahat kasi nga piprituhin talaga natin ay banana Q. Kung ano-ano na nga lang talaga naisipan ko ngayong lutuin kasi naman wala naman kaming pasok. Hindi naman ako nagre-reklamo doon. Yun na nga guys yung itsura nyo after nyo maprito. Hinalay ko nga lang at pinakita ko lang sa inyo kaya naman magpiprito na tayo ngayon ng saging. Sako na nga yan dyan nilagay at lulutuin na natin yan ng isahan. Siyempre para tipid na sa oras at syempre naman para tipid na sa gas. Kasi naman sila dyan lahat at madami naman yung matika kaya okay lang yan. Pagkakatanda ko guys, first time ko magluluto ng ganitong banana Q. Nga yung reason ko is diba yung sinabi ko sa inyo kanina na hindi ako marunong magtunaw ng asukal. Kaya ang madalas ko lang na niluluto dito sa saba ay kagaya ng mga maruya, turon, ganun. Pakinggan nyo rin pala to guys. Oh, wala lang. Share ko lang. O, di ba ang lutong? After 2 minutes, babalik na rin ko naman siya para maging equal yung pagkaluto. Mga ganito nga talaga yung mga original na merienda nating mga Pilipino. Lalo na talaga noon, tapos ang mumura pa nito. Parang naabutan ko to na 5 piso sa isang stick, tapos dalawa yung nakatuhog na banana. Pero syempre, mataas na din ngayon kasi mataas na din yung presyo ng bilihin. Sa panahon ngayon, never ka na makakakita ng 5 piso niyan. At yun na nga guys, nung feeling ko luto na siya, naglagay naman ako ng brown sugar. Wala palang exact measurement yan natin. Tansya-tansya ko na lang talaga. Kutob-kutob na lang talaga, ganun. Banda nga dito, hindi ko alam ang gagawin ko kung hahaluin ko ba siya or what. Baka kasi mag-fail or what, baka hindi dumikit yung asukal or baka magbuo-buo yung asukal, ganun. Pero sobrang sayo ko talaga nung nakita ko na nagtutunaw na yung asukal at medyo dumidikit na siya sa mga saging. Kaya naman hinalo-halo ko na siya para magdikit talaga yung mga asukal dyan sa mga saging na yan. Tingnan nyo guys, napakasarap na siyang tingnan. Happy, ang ganda tingnan, pwede ko na itong itinda. Ang sarap tingnan. Habang tuloy ina-edit ko to, nag-clip na naman tuloy ako sa banana Q. At yun guys, napakadali lang na merienda, luto na. Kaya gawin nyo na din to instead na bumili kayo. Kasi madali lang naman, makakamura ka pa at hindi ka pa mabibitin. Super favorite ko talaga yung saba kahit anong luto. Except dun sa nilalaga kasi matabang. Tapos parang matigas. Basta hindi ko siya bet. Pero yung mga gantong prito-prito, ay nako guys, palag-palag na to. Gumamit din pala kami dyan ng stick para dama na banana cute talaga. O sige, i-close up. Mag-crave din kayo. Tapos mas masarap to kung mainit-init pa. Perfect. Ito guys, palagi ko tong ginagawa kahit dun sa reels ko na isa. Nilalagay ko talaga siya sa gatas. Hindi nilalagay, I mean dinidip. Try nyo to guys, super sarap. Nagko-complement yung lasa niya. Wala na, favorite ko na to. Nagiging creamy siya na matamis, ganun. Ay basta, pero siguro kung hindi kayo mahilig sa matamis, hindi nyo to magugustuhan. Pero kung mahilig naman kayo sa matamis or kung sweet tooth kayo kagaya ko, ay nako, hanap-hanapin nyo talaga to. Yan, ganyan, ganyan nga. Napakasarap niya. Tingnan nyo guys. Oh, pinagtripan ko rin pala to kapatid ko kasi may crush na. Yum. Maiden. Maiden. Oh, diba? Marunong nakiligin, nakakairita. Yun lang guys, try nyo na din to. Heto naman pala, kinagabihan nagluto kami ng adobo at saka naman nagprito kami ng fish. Hindi ko na napakita sa inyo simula kasi nakakalimutan ko na nagva-vlog pala ako. Kaya ayan, hinabol ko na lang yan siya. By the way, katulong ko din pala dyan si Dave magluto kasi andyan siya sa amin. Hindi naman ako nag-dinner kasi nga nagmerienda naman ako. May mga ganun talagang times, minsan hindi ko trip kumain ng panggabihan. Kaya ayun, nagluto na lang ako, sinutusan ako nila magluto. Yun lang pala guys for today, sana nag-enjoy kayo. Kung nakaabot ka dito sa last part, thank you so much for watching!
See you on my next mini vlog!